Maiinit na balita ngayon tanghali. Ilang pang re-electionists at mga bagitong gustong sumabak sa 2025 midterm elections naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa ikatlong araw ng COC filing. Dismissed Bamban Mayor Alice Guo tumangging sumailalim sa medical check-up ayon sa kanyang abogado. Pilipinas at Qatar nagkasundo na palakasin pa ang relasyon sa iba't ibang larangan. At Members Church of God International muling nagdaos ng Grand Fiesta ng Diyos ngayong araw. Iba't ibang libreng serbisyo inihandog sa ating mga kababayan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 3, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa ikatlong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nais na sumabak sa 2025 midterm elections, isa si Dr. Willie Ong sa mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador sa darating na halalan. Mula sa Manila Hotel, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, personal bang nagtungo dyan para mag-file ng COC si Doc Willie Ong? Magandang umaga, Ella. Hindi nakapunta ng personal si Doc Willie Ong, kundi yung kanyang asawa na si Dr. Lisa ang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC kasabay ng ikatlong araw ng paghahain ng kandidatura ng mga kandidato sa iba't ibang mga posisyon. Ayon sa kanyang abogado, Ella, si Doc Willie Ong ay kasalukuyan ngayong nasa Singapore dahil nga sumasailalim ito sa medical treatment kaugnay sa kanyang sakit na cancer. Pero batay sa pahayag ng kanyang abogado, inaasahan naman, Ella, na by November ay makakabalik na daw ito ng Pilipinas at possible na makakasama na siya na magsagawa ng physical campaigning, bagamat hindi pa rin naman tiyak dahil kinukonsidera pa yung kanyang kalagayan dahil sa kanyang karamdaman. At ayon pa sa kanyang abogado ay mayroon namang ibang mode o paraan para siya makapag-conduct ng campaign sa pamamagitan halimbawa ng social media. At naging emotional nga, Ella, kanina si Doc Lisa nang sabihin nitong siya ang kumakatawan sa kanyang asawa na kumakandidato bilang senador para sa 2025 elections. Matatandaan natin na una nang kumandidato si Ong noong 2022 national elections. Siya ay naging katandem ni dating Mayor Isko Moreno Dumagoso ng Manila. Subalit hindi nga siya pinalad Ella sa naging eleksyon. At bukod kay Ong, inaasahan natin, Ella, na ngayong araw, batay sa nakuha nating initial information, ay maghahain din ng kandidaturas ang re-electionist na sina Senator Bongo at gayon din si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa ngayon ay wala pa silang o hindi pa sila nakapaghain ng kanilang COC. At kanina nakita din natin na kokonti pa lang din kasi, Ella, ang naghain ng kanilang COC ngayong araw kumpara kahapon. At kanina nakita din natin may dalawa ng tumakbo bilang senador. Mayroong isa mula sa Mindanao na 78-year-old. At inamin nga nitong tumatakbo na ito kanina na siya raw ay member ng LGBT, pero ang kanya namang panindigan ay against siya sa panukala na magkakaroon ng same-sex marriage. At nakapaghain na rin ang ilang mga party list group tulad ng Juan Aguila at gayon din ang BHW at gayon din yung party list group ng dating aktor na si Fernando Poe Jr. Yung kanyang apo naman ang magiging kinatawan nito, ang anak ni Senator Grace Poe. So sa ngayon, Ella, ay wala pang masyadong dumarating dito na mga aspirant na candidate for national positions. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Undecided o hindi pa rin nakapagdesisyon ang Duterte clan kung sasabak pa muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ang kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representante sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng partidong Hugpong ng Pagbabago, Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na ninyo hangtod October 8 naman itong filing. Seryosong pag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang panukala ng Philippine National Police na maagang magpagpapatupad ng gun ban sa bansa. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, maraming ikinokonsidera dito dahil marami ang apektado nito. Paliwanag ng tagapagsalita ng komisyon, saklaw din anya nito hindi lang ang baril, kundi pati ang controlled chemicals at explosives. Naiintindihan po namin na maganda po ang layunin ng PNP, pero kailangan din po nating unawain na ang gun ban po ay hindi lang naman para tigilin natin yung pagdadala ng baril, may mga maaapektuhang industriya po ito. Inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC ang akreditasyon ng 3 regional political parties para sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang mga partidong kinilala ay ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP, Al-Ittihad UKB at BARM Grand Coalition o BGC. Pinalawig ng COMELEC hanggang October 8 ang deadline para sa akreditasyon ng mga political parties at sectoral group na nagnanais lumahok sa halalan. Ito na ang ikalawang beses na pinalawig ang pagsumite ng Manifestation of Intent to Participate o MIP para sa BARM elections. Sa ilalim ng Resolution 10984, itinakda ng COMELEC ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bangsamoro Electoral Code o BEC para sa unang parliamentary election sa rehiyon. Nakatakda ng isagawa ang kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Region noong May 2022, ngunit ipinagpaliban ito dahil sa COVID-19 pandemic. Maaari nang makaboto ng kinatawan sa House of Representatives ang 10 Embo barangays na dating bahagi ng Makati na ngayon ay kabilang na sa Taguig City. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mahalagang maipagkaloob sa mga residente ang karapatang makaboto at makapili ng kinatuan ng kanilang lugar. Bunsod dito, maaari na rin tumakbo ang sinumang residente ng mga nasabing barangay. Dagdag pa ng COMELEC, naglabas sila ng desisyon alinsunod sa resolusyon ng Senado at City Council ng Taguig na hinati sa 2 distrito ang mga barangay. Ang 3 barangay ay mapupunta sa 1st District at ang 7 sa 2nd District ng Taguig. Una nang sinabi ng COMELEC na maaaring hindi makaboto ng kinatawan ng Taguig dahil hindi malinaw sa desisyon ng Korte Suprema kung saang distrito sila ilalagay. Mahigpit ang gagawing pakikipag-ugnayan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga komunidad habang palapit ang halalan. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng gagawin nilang pagbabantay para sa ligtas at payapang halalan sa 2025. Sinabi pa ni General Nartates na partikular nilang tututukan ang threat groups o local terrorist groups, pati na ang communist group at criminal gangs. Sa ngayon, anya, ay wala pa naman silang nakikitang problema sa mga lugar sa Metro Manila, subalit magpapakalat pa rin sila ng mga tauhan sa ground upang maiwasan ang mga insidenteng may kinalaman sa halalan. Pinaka-importante naman yan is, of course, we engage the community so that we
narrow down or identify threats. Yung threats will come from the local terrorist group, the communist terrorist group, as well as the criminal gangs. Ito ang makakapag-disrupt ng ating peaceful election, particularly ang potential or private armed groups. Ito yung mga goons, ito yung nananakot para magka-impluensya sa mga voters natin na makapili ng malaya. Naghain ang kanyang Certificate of Candidacy kahapon si Kerwin Espinosa na planong tumakbo sa pagka-mayor ng Albuera, Leyte. Si Kerwin Espinosa ay nakilala bilang dating sangkot umano sa illegal drug trade. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Mayor Ronald Espinosa na kapwa ring isinasangkot sa illegal na droga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati nang kinasuhan ng DOJ si Kerwin Espinosa dahil sa illegal drug trade sa Western Visayas taong 2021. Gayunman, na-dismiss ang kaso pero kalaunan ay ipinag-utos ng Court of Appeals ang muling pagbubukas ng kaso nito. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa election si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan. Kasama niya sa COC filing ang running mate na si incumbent Vice Mayor Yul Servo. Samantala, inaantabayanan din kung magpa-file ng kandidatura si dating Mayor Isko Moreno. Kamakailan, sinabi ni Lacuna na nakaramdam siya ng betrayal nang malaman na may planong bumalik si Yorme bilang alkalde ng lungsod matapos sabihin noong 2022 na magre-retiro na siya sa politika matapos matalo sa presidential elections. Wala pang natatanggap na election-related incidents ang Police Regional Office 11 ngayong linggo. Samantala, 2 ang nadagdag sa mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw sa COMELEC office sa Davao. At mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño, live. Marisol, ano na ang update sa filing ng COC dyan sa Davao? Yes, Ella, patuloy na nakatutok ang Police Regional Office 11 sa seguridad ng Certificate of Candidacy o COC filing para sa midterm elections ngayong linggo. Handa rin ng Eastern Mindanao Command sa pagtulong sa PRO 11 hanggang sa election period. Ayon sa PRO 11, full force ang kanilang mga pulis para sa pagbabantay sa buong rehiyon. Sa ngayon, wala pa aniya silang natatanggap na election-related incidents. Wala pa rin silang listahan ng areas of concern o hotspot areas sa election period. Kabilang sa kanilang minomonitor ang mga COMELEC offices sa rehiyon na kasalukuyan ay matiwasay. Wala ding ibibigay na special treatment para sa mga high-profile individuals na maghahain ng kanilang COC hanggang October 8. Walay any election-related incidents pa ang nahitabo. O sa diha sa mga COMELEC offices, diha sa Magsaysay o sa mga probinsya, so far peaceful man ang nahimong pag-file sa mga mudaganay karong election. Samantala, sa ikatlong araw ng COC filing dito sa COMELEC office sa Magsaysay Park, 2 na ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, kabilang na ang 51 anyos na incumbent barangay captain ng Barangay Balyok, Davao City na si Ricky Liparanon, natatakbo bilang konsehal sa 1st District, habang si Priscilla Galope Albarracin, 56 anyos, natatakbo ring konsehal sa 1st District. Ella, sa ngayon patuloy pa tayong nag-aabang dito sa tanggapan ng COMELEC sa mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Marisol Montaño. Sa iba pang balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Value-Added Tax on Digital Services Law. Dahil sa bagong batas, papatawan ng 12% VAT ang non-resident online platform at e-marketplaces. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Nagbabanta ang pagtaas ng subscription fees o ang halaga ng mga serbisyo o produkto ng mga nasa ilalim ng tinatawag na non-resident digital services. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Value-Added Tax o VAT on Digital Services sa Malacanang kahapon.
So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate and same rate. Sa ilalim ng bagong batas, papatawan ng 12% VAT ang foreign digital services tulad ng online search engines, online marketplace, cloud services, online media, online advertising at digital goods. Makakasama rito ang mga popular na digital platform gaya ng Netflix, Amazon, Disney Plus at Spotify. Kung tutuusin, ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi na dapat ipasa pa sa mga consumer ang ipapataw na VAT sa digital services. Nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning. So they should have incorporated that yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. Ayon sa Department of Finance, exempted sa 12% VAT ang mga educational services tulad ng mga online courses at webinars ng mga private institutions. If you're going for subscription, the consumer should be a school that is registered or accredited again by DepEd, TESDA, and CHED, as well as, if the subscriber is a government education institution. So information would be required by the BIR when the person subscribes. Kung hindi makakasunod sa bagong batas na ito, maaaring ipablock ng BIR ang isang digital platform dahilan upang hindi na sila makapag-operate sa Pilipinas. Aabot sa mahigit 100 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa susunod na 5 taon dahil sa bagong batas na ito. Ayon kay Pangulong Marcos, ilalaan ito sa mga mahalagang proyekto ng pamahalaan. For the next 5 years, we estimate to collect 105 billion pesos from this measure. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Additionally, 5% of the revenues generated by this law will be allocated to our creative industries. Layon din ng bagong batas na ito na maging patas ang pagnenegosyo lalo na sa panig ng mga tradisyonal na nagnenegosyo na walang kakayahan na pumasok sa digital platform o digital businesses. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinutulan ng ilang grupo ng mga pasahero ang mataas na parking rate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na sinimulang ipatupad kahapon. Dapat anilang itigil ang implementasyon ng bagong rate at konsultahin muna ang publiko hinggil dito. Narito ang report ni JP Nunez. Nabigla ang mga passenger welfare advocate group sa bagong parking rate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Noong Martes, October 1, sinimulang ipatupad ng private concessionaire na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang mas mataas na parking rates sa NAIA. Sa pananaw ng National Center for Commuter Safety and Protection, ayon sa chairperson ng grupo na si Elvira Medina, mali ang naging implementasyon dahil nabigla ang publiko at masyado ring mataas ang dagdag singil. Giit ng grupo na kahit anila pribadong sektor na ang may hawak ng maintenance at operasyon ng NAIA, dapat pa ring hingan ng sentimiento ang publiko sa pamamagitan ng public consultation. There should have been a consultation. Kasi pinatatrabaho lang namin sa iyo yan. Di ba? Pinangangalagaan lang namin sa iyo yan. Amin yan. So you have to have a consultation with us. How are we going to do with this? Ganito rin ang pananaw ng convener ng The Passenger Forum na si Primo Murillo. Mas makikita ito ng publiko na para sa tubo. No? Mas makikita ito ng publiko na para makakuha agad ng return of investment mula doon sa alam naman din natin malaking in-invest nitong San Miguel Corporation. Bagaman meron talagang ipinapataw na dagdag singil sa parking rate sa mga paliparan sa ibang mga bansa, gayunman, kailangan pa rin itong dumaan sa pagsusuri ng publiko lalo na ang mga commuter na pangunahing gumagamit ng airport. Hindi rin umano sila kumbinsido na bahagi ng decongestion plan ang mataas na increase sa parking rate. Ang dapat umanong gawin ay magkaroon ng mas accessible na public transport ang mga sasakay ng eroplano para hindi na sila magdadala ng mga private vehicle.
okay lang na part ng isang decongestion plan. Yun nga lang, siyempre sinasabi nga natin, maraming absent, no? Maraming kulang dito sa supposed decongestion plan. Particular, halimbawa, dapat konektado yung airport sa train, dapat konektado sa mas convenient and accessible na linya ng mga bus. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng NNIC, sinabi nito na aprobado ng gobyerno ang ginawang increase sa parking rate. Iginiit din nito na hindi nila layon na makakuha ng kita sa bagong parking rate. Ang intensyon nila nito ay para i-discourage ang ibang mga nagpaparada sa airport kahit wala namang ihahatid o susunduin sa paliparan. Meron umanong iba na nag-iiwan ng sasakyan sa parking ng airport ng ilang araw pero sa mga kalapit na establishmento lamang pupunta. Nakapaskil na sa mga entrance at exit ng parking spaces sa NAIA ang bagong parking rates. Tinakpan na rin ang mga impormasyon ng lumang parking rates na dating sinisingil ng gobyerno. Batay sa bagong parking rates, 50 pesos na ang first 2 hours sa mga sasakyan mula sa dating 40 pesos at 25 pesos na rate per succeeding hours mula sa dating 15 pesos. 20 pesos naman sa mga motorsiklo sa first 2 hours mula sa dating 15 pesos at 10 pesos per succeeding hour mula sa dating 5 pesos. Habang sa mga bus naman ay 100 pesos pa rin sa unang 2 oras. Pero ang succeeding hour ay itinaas sa 50 pesos mula sa dating 20 pesos. At sa overnight parking naman, mula sa dating 300 pesos ginawa itong 1,200 pesos sa mga sasakyan, 480 pesos sa mga motorsiklo at 2,500 pesos sa mga bus. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na bababa ang presyo ng bigas sa merkado pagsapit ng Disyembre matapos alisin ng India ang kanilang export ban. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, mas mura ang imported na bigas mula India kumpara sa Vietnam at Thailand na magpapababa sa presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito ang pag-alis ng ban at ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagpapababa ng taripa sa imported na bigas ng 15% ay makakatulong upang mapababa pa ang presyo ng bigas kada kilo. Mula 55 pesos kada kilo, bumaba na ito sa 42 to 45 pesos at inaasahan pang mas bababa. Tiniyak din ng DA na babantayan nila ang agricultural products sa mga pantalan upang maiwasan ang pagkabulok at matiyak ang mabilis na daloy ng mga container na naglalaman ng mga kalakal. Inaprobahan ng mga regional wage board sa Cagayan Valley, Central Luzon at Soc-Sargen ang pagtaas ng arawang minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa Cagayan Valley, 30 pesos ang nadagdag sa arawang sahod, habang sa Central Luzon, 50 pesos hanggang 66 pesos ang itinaas, depende sa sektor. Sa Soc-Sargen naman, tumaas ang sahod ng 27 pesos hanggang 48 pesos. Itinaas ang minimum rate ng sahod para sa non-agriculture, agriculture retail at service sectors ng mga rehiyon. Inaasahan ng DOLE na makikinabang ang humigit kumulang 905,000 minimum wage earners mula sa 3 rehiyon. Ang mga dagdag sahod ay magdudulot din ng pagtaas sa mga benepisyo tulad na 13-month pay at mga social security contributions sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Inuulat ngayon ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na wala silang na-monitor ng mga Pilipinong nasaktan sa nangyaring missile attack ng Iran at Israel na nangyari noong Martes. Bukod sa missile attack, naiulat rin na nagkaroon ng mass shootings sa Tel Aviv. Ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang direktiba ngayon ng Philippine Embassy sa mga kababayan natin sa Israel sa gitna nitong nangyayaring gulo doon?
Ella, pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang ating mga kababayan na manatiling nakahanda at laging nakaalerto sa anumang emergency sa gitna ng kaguluhan doon. Iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na walang Pilipinong nadamay sa nangyaring pag-atake noong October 1 kung saan nagpaulan ng missile ang Iran bilang ganti sa kampanya ng Israel laban sa kalyadong Hezbollah militant sa Lebanon. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada na nagkaroon din ng mass shooting attack sa Tel Aviv sa Israel sa kaparehong araw pero wala naman tayong mga kababayang nasaktan sa kaguluhan. Ayon sa embassy, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa napipintong pag-atake kaya agad na alerto ang mga Pilipino na pumasok sa bomb shelters. May application alert silang ginagamit sa pag-abiso sa mga Pilipino para magkubli sa shelters sa tuwing tumutunog ang sirena. Katuwang din nila ang mga leader na Filipino community sa Israel sa pagpapakalat ng impormasyon. Nagpapasalamat ang Embahada sa ating mga kababayan na mabilis na pagtugon sa anunsyo nito. Gayon din sa agarang abiso ng Israel Defense Force Homefront Command kapag mayroong pag-atake. Sa ngayon, balik na sa regular ang sitwasyon ng mga Pilipino doon pero pinapayuhan sila ng Embahada na manatiling handa at alerto para sa anumang kaso ng emergency. Maliban kasi sa tensyon sa pagitan sa Israel at Iran, may nangyayari ding kaguluhan sa pagitan naman ng Israel at Hezbollah militants sa Lebanon. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, may mga pagsabog sa Beirut, Lebanon na nagpapadelay sa repatriation ng mga Pilipino doon na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. 63 Pilipino ang nakahanda ng ilikas ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa Lebanon. Ayon kay Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia, kukuha na sila ng chartered flights na susundo sa mga Pilipinong nasa Beirut. As a consequence, we are trying to provide for chartered flights. No, we're talking to some airline companies so that the chartered flights will be able to accommodate, for example, no less than 300 overseas Filipino workers from Beirut. Bukod dito, nakahanda na rin ang contingency plan ng paglilikas sa pamamagitan ng land travel papuntang Damascus sa Syria. Ayon sa DMW, nasa 111 na OFWs ang nasa mga shelter sa Lebanon at may panibagong nasa 100 ang pinoproseso na ang kanilang repatriation. Ayon kay Yusek Olalia, tinutulungan na nila ang mga OFW na makakuha ng exit permit at maging non-travel emergency documents para sa mga naiwan o kinuha ng employer ang kanilang pasaporte. Inalis na ng PhilHealth ang ipinatutupad na single period of confinement policy. Ito ang patakaran ng ahensya kung saan hindi na covered ang pagpapaospital ng isang miyembro sa kaparehong sakit sa loob ng 3 buwan. Sa isang panayam, sinabi ni PhilHealth Senior Vice President and Spokesperson Francis Paragas na binawi na nila ito mula noong October 1. Bunsod dito ang isang member patient na mako-confine o mariri-admit sa iisang klase ng sakit ay makakakuha o makaka-avail na ng patas na benepisyo. Minsan pang ipinagdiriwang ngayon ng Members Church of God International ang Grand Fiesta ng Diyos kung saan isa sa mga nagsilbing pangunahing venue ang probinsya ng Bicol. Sa opening ng selebrasyon, isang masayang parada ang isinagawa kanina habang nagkaroon rin ng iba't ibang public services para sa mga kababayan nating Bicolano. Mula sa Legazpi, Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta ang selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos dyan sa Albay? Yes, Ella, maaga pinilahan ng ating mga kabayan Bicolano itong iba't ibang
konsultasyong medikal dito sa sinasagawang Grand Fiesta ng Diyos dito sa Ibalong Centrum Recreation dito sa Legazpi City, Albay. Gaya na lamang ng mga senior citizen na nagpakonsulta doon sa kanilang mga karamdaman sa kanilang pangangatawanan. Gaya na lamang ng 69 anyos na si Maria Elena Antibola, maagang pumila upang may konsulta ang kanyang matagal ng karamdaman. Agad naman siyang nagkapagkonsulta sa mga doktor at naka-avail na rin siya ng gamot para sa kanyang fatty liver. Aniya, nabalitaan lamang niya sa kanyang kapitbahay na may libreng konsultang medikal, kaya kahit hirap sa paglalakad ay agad siyang pumunta dito sa lobby ng ICR. Ay, okay po. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong activity. Okay lang, okay. Very accommodating po yung mga tao dito nag-assist sa amin. Okay naman po. Sinamantala na din ng mga miyembro ng Philippine National Police ang libreng konsultasyon sa adult maging ang libreng gamot na pinagkakaloob ng MCGI dito sa Grand Fiesta ng Diyos. Kaya umaga formal na binuksan ang Grand Fiesta ng Diyos dito sa Legazpi City, Albay. Masayang pumarada ang mga representative mula sa 6 na probinsya na nasasakupan ng Bicolandia na hindi alintana ang mainit na sikat ng araw. Samantalang mahigpit naman ang seguridad na pinatutupad ng mga marshal papasok nitong compound ng ICR. Bukod pa dyan ang pag-ikot ng K9 unit sa loob ng venue upang maiwasan ang anumang untoward incident at makapasok ang mga pinagbabawal na bagay. Tampok naman ang iba't ibang delicacies o lutong pagkain ng 6 na probinsya sa Bicol. Sa Camarines Norte, meron silang sinantol, sweet and sour na isda at ang pampalos ay na pinta. Hindi naman nawawala ang bida sa handa na lechon, kaya hindi nang ginataang santol at bagoong na nilagyan din ng sili na makikita sa booth ng Sorsogon. Fried chicken naman ang entry ng Albay at ang pinagmamalaking Cara beef ng toppings na sa kaning mainit na handa naman ng Catanduanes. Hindi naman nagkahuli ang handa ng masbate na giniling at beef tapa naman na organic at ang masarap na matamis na karmelado na gawa sa gatas ng baka. At ngayon nga Ella ay nagpapatuloy itong konsultasyon, nakapila pa rin ang ating mga kababayan Bicolano, lalo na yung mga senior citizen dito sa aking likuran para magpakonsulta sa mga doktor dito sa nagpapatuloy na Grand Fiesta ng Diyos dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Ella. Alright, Jerry, maraming salamat at ngayon pala nagpapasalamat na kami para makatikim kami ng lechon. Nagkasundo ang Pilipinas at Qatar na palakasin pa ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Sa courtesy call ni Qatari Ambassador Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi sa Malacanang, binigyan diin ni PBBM ang strong connection ng dalawang bansa. Sa bahagi ng ambassador, masayaan niya ang kanyang bansa sa pagpapatibay ng kooperasyon sa Pilipinas. Abril ngayong taon, nakapulong na rin ni PBBM ang Qatari Amir at tinalakay kung papaano palalakasin ang political relations at tinalakay ang mga bagay na parehong interes ng dalawang bansa. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa isa sa nananamang kaso ng hazing na nangyari sa bayan ng Jaen, Nueva Ecija kung saan nasawi ang isang grade 11 student na si Ran Joseph Bayan. Narito ang report ni Leia Ilagan. Kilala na ng mga otoridad ang dalawang pangunahing suspect sa pagkamatay ng 18 taong gulang na si Ren Joseph Bayan na hinihinalang biktima ng hazing ng isang fraternity sa Jaen, Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Ecija Police Director, Police Colonel Ferdinand Hermino, ang dalawang suspect umano ang sumundo sa biktima bago ang sinasabing final hazing at naghatid sa bangkay nito noong linggo ng hapon sa ospital. Na-identified na po namin yung dalawang suspect at ito po ay for filing na sa court at sasampahan po namin sila ng homicide in relation to hazing law. Nais naman ang bagong upong director ng Central Luzon Police na agad marisolba ang kaso. May namatay na biktima ng hazing
gusto natin sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Sa ganon, yung mga kamag-anak niya ay mabigyan ng hustisya yung walang saysay na pagkamatay. Bukod sa dalawang suspect, tukoy na rin umano ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bahay kung saan sinasabing isinagawa ang hazing at kasama rin aniya ang mga ito sa sasampahan ng kaso. Sinabi pa ni Colonel Hermino na hawak na rin nila ang dalawa pang nakasurvive sa initiation rights na handang tumayong testigo sa kaso. Very important po ito kasi ito yung mga witnesses na talagang nagsasabi na kasama ang mga suspect sa kasong ito. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga pulis upang hanapin ang mga nagtatagong suspect. Ang San Pablo National High School, lubos ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng isa nilang mag-aaral. Nagpaabot din ang mga ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumutang sa pulisya ang isa sa 6 na akusado sa pagkamatay ng grade 11 student na si Ren Joseph Bayan sa San Leonardo, Nueva Ecija kahapon. Gayunman, mariin itong itinanggi na may kinalaman siya sa nangyaring krimen. Narito ang report ni Nestor Torres. Napilitang umuwi sa Pilipinas si Emeline Bayan nito lamang Lunes nang mabalitaan ang nangyari sa anak na si Renz Joseph. Ang ama ni Renz na si Renato, labis-labis ang pagsisisi na pinayagan niyang sumali ang anak sa fraternity. So, napakabait na anak yan dahil po age of 10-year-old, naging katuwang ko po siya. Tapos nung tumawag siya sa akin na mama, gusto kong mag-aral ng HRM, sige kako, susuportahan kita. Mama, wag kang mag-alala sa akin. Lahat ng hirap mo, pag ako'y nakakuha ng certificate, ibabalik ko lahat ang hirap ko, mag-a-abroad ako at uuwi ka na. Pero ano po, namatay na po anak ko. Napakasakit po. Lahat ng pinangako niya nawala. Opo, nag-abroad po ako para po mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Nasawi si Renz sa isang hazing session noong September 29. 6 ang tinukoy ng pulisya na akusado sa krimen. Ang isa, lumantad sa pulisya upang itanggi na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa akusado, hindi niya pag-aari ang lupa o hindi sa kanyang bakuran nangyari ang hazing. Hindi rin anya niya kilala ni isa sa iba pang mga tinuturong akusado. Nililinaw ko lang po, di po namin bahay, di po namin lupa, di po namin bakuran. Sa kabilang lote po yun. Di po sa amin naganap yung sasabing hazing at IR po na yan. Meron po, ang sukat po ng lupa na yan, may 4,000 po square meter po ang layo sa amin po nun. 2 years na akong di naging active yan. Nag-priority ako sa pamilya ko. Ewan ko nangyari to, patay ko na, damay. Nanawagan ng hustisya ang mga magulang ni Renz at sana ay agad na mahuli ang may kagagawa nito sa kanilang anak. Pakiusap naman ng magulang ni Renz magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak at mahuli na ang mga bratmen na sangkot sa pananakit sa kanilang anak. Sana po, lahat po na nasaktan na nakasama po sa hazing, sana po lumantad na po kayo. At kung gusto nyo po, ipaglaban nyo din po kung kayo po'y biktima din ng hazing. Huwag po kayong matakot. Kaya po, sana hinto na po yung hazing. Bilang konsiderasyon lang po, kung talaga po sila walang kasalanan, patunayan po nila at lumabas po, magsilutang po sila lahat. Yun po ang gusto ko. Bigay po nila ipalig nila para malinawan lahat. Sa korte na po namin pag-uusapan yung... Kahapon ay nagsampa na ang Jaén Municipal Police Office ng kasong murder laban sa 6 na akusado. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ni dismissed Mayor Alice Guo ang panukalang sumailalim siya sa medical check-up matapos makitaan ng impeksyon sa kaliwang bahagi ng baga. Sa isang mensahe, sinabi ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamila na nasa diskresyon ng kanilang kliyente kung magpapasuri tungkol sa kanyang kalusugan. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology
na pinayagan ng korte ang hiling nilang dalhin si Guo sa isang ospital sa labas ng Pasig City Jail upang matiyak ang kanyang kondisyon. Gayunman, nilinaw ng BJMP na inisyatibo nila ang request sa korte matapos maungkat sa nagdaang pagdinig sa Senado ang health condition ng dating alkalde. Una nang lumabas sa x-ray result ni Guo na mayroon siyang posibleng lung infection, ngunit nagnegatibo naman ng isailalim sa test para sa sakit na tuberculosis. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang malalimang investigasyon sa pagkakadawit ng pangalan ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga sa listahan ng mga personalidad na sangkot sa iligal na droga. Nais ni General Marbil na masiguro na maayos ang ginagawang proseso ng mga pulis sa kung paano inilalagay sa drug watch list ang isang tao. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong bagong direktiba ni General Marbil na investigasyon sinasabing pagkakadawit ni Wesley Barayuga sa drug watch list? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dapat na mayroong malinaw at solidong ebidensyang hawak ang mga pulis laban sa isang tao bago ito ibilang sa listahan ng drug personality. Ang lahat aniyang intelligence information ay dapat na dumaan sa masusing validation process. Dapat din aniyang 100% na sigurado bago ilagay sa anumang listahan ang mga inaakusahan. Sa ganitong paraan, mapuprotektahan din ang imahe ng organisasyon. Ang pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ay bunsod ng pagkakabilang ng pangalan ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa drug watch list. Sinabi ni General Marbil na kasama din sa aalamin ng PNP ay kung sino-sino pa ang nasa likod ng pagpaslang kay Barayuga, maging ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa kaso at kung nagkaroon ng pagtatakip sa investigasyon. Ang kautusan ni Chief PNP Ella ay kasunod ng revelasyon ng isang aktibong pulis sa pagdinig sa Kamara sa kung paanong plinano ang pagpaslang kay Barayuga at kung sino-sinong personalidad ang sangkot dito. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Bumaba na sa halos 20% kumpara noong panahon ng pandemya ang attrition rate o bilang ng mga estudyante na tumitigil sa pag-aaral ayon sa Commission on Higher Education. Kaugnay nito, siniguro naman ng CHED na gumagawa sila ng mga hakbang upang mapababa pa ang bilang ng dropout sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Isa ang mental health issues sa 5 dahilan na inihayag ng Commission on Higher Education o CHED kung bakit maraming mga estudyante ang nagda-drop out o tumitigil sa pag-aaral. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera III, nakita nila na sa kasalukuyan ay mas maraming nagda-drop out dahil sa mental health concern kumpara sa mga nahihirapan sa pag-aaral. Mental health concerns is higher as a reason for stopping than academic difficulties. So it's not really because they are having difficulty studying, but their mental health has really been affected. Batay sa survey ng CHED, 5 ang nakita nilang pangunahing dahilan bakit tumitigil sa pag-aaral ang mga bata. Una riyan ang problemang pinansyal, sinundan ng problema sa pamilya, relokasyon, mental health concern at hirap sa pag-aaral. Sa kabila ng mga ito, siniguro naman ng CHED na gumagawa sila ng mga hakbang upang mapababa pa ang bilang ng mga estudyanteng tumitigil sa pag-aaral. Kaugnay nito ayon sa isang psychologist na si Dr. Camille Garcia, exposure sa gadget o social media ng mga kabataan ang karaniwang pinanggagalingan ng mental health concerns. SOCMED can create a certain reality wherein naiiba yung standards natin. Parang sinasabi mong ganito na, yung mga expectations, yung unrealistic standards na parang, di ba pag sinasabing ganito na, the end thing is kailangan ganito ang itsura mo. Bukod pa riyan ang pressure na nakukuha sa mga taong nasa paligid. Pressure ng magulang mo na kailangan mag-aral ka, pero sabi ng mga kaibigan mo, nakikita mo naman sa mga kaibigan mo dahil nag-excel sila, mas umaangat sila, mas may
buying power sila, ikaw ganito lang ang kaya mo, apektado ka na. Kaya payo niya na kung hindi kayang makipagsabayan sa kung ano man ang ginagawa ng mga tao sa iyong paligid, huwag na itong ipilit. Bukod dito, makatutulong din aniya kung magiging tapat tayo sa ating nararamdaman at kung kinakailangan ng tulong o makakausap, payo niya na huwag mag-alinlangan na humingi nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limang tao ang nasawi sa isang Israeli strike sa medical facility sa Beirut, batay sa Lebanese officials. Sinasabing may kaugnayan ng Health Authority Center sa Hezbollah. Puntirya ng Israeli airstrike sa southern Beirut ang Hezbollah facilities. Bago ito, nagbabala na si Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu na magbabayad ang Iran matapos magpakawala ng 180 missiles sa Israel. Isang US bomb na nakabaon sa isang Miyazaki Airport sa Japan ang sumabog. Dahilan upang magkaroon ng crater o hukay sa taxiway at kanselasyon ng mahigit 80 flights. Nag-iwan ng hukay na may lapad na 7 meters ang pagsabog. Subalit wala namang casualties na naiulat. Wala ring aircraft na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Batay sa Chief Cabinet Secretary, walang banta ng pangalawang pagsabog at nagsasagawa ng inspeksyon sa apektadong lugar ang mga tauhan ng pulisya at bumbero. Makasaysayan ang pagkakaluklok ni Claudia Sheinbaum, kauna-unahang babaeng presidenta ng Mexico. Tinayak nito na isa sa mga pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng kababaihan. Gayon din ang pagpapaigting ng health service at pagtatayo ng mga bagong high school at universities. Pinasalamatan naman ni Sheinbaum ang kanyang political mentor at predecessor na si Andres Manuel Lopez Obrador. Libo-libong kababayan natin mula sa Central Luzon ang napaglingkuran sa isinasagawa ngayon ng Grand Fiesta ng Diyos o Brethren Day ng Members Church of God International sa Apalit, Pampanga. Tinilahan ng ating mga kababayan ng iba't iba medical services, food booth at free store na talaga namang nagdulot ng kasiyahan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may sakit. Mula sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang Grand Fiesta ng Diyos dyan sa Apalit? Marami ba ang mga naka-avail ng medical mission at masasarap na pagkain? Yes, magandang tanghali, Ella. Siyempre, napakasaya dito sa loob ng MCGI Convention Center dito sa Apalit, Pampanga. Talaga namang lahat ay mga nag-e-enjoy at kasalukuyan din ay marami ang mga pila sa mga food booth at marami ang mga busog at marami din ang mag-uuwi ng kanilang mga pagkain sa kanila ring mga pamilya. Hindi bababa sa 10,000 mga kababayan natin mula sa gitnang Luzon ang nakiisa ngayong araw sa Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International ngayon dito sa Apalit, Pampanga. Bukod pa ang mga nakiisa sa selebrasyon sa parting Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay Kuya Daniel Rason, ang nasabing Fiesta ng Diyos ay hindi lang para sa MCGI, kundi open ito sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na ang mga nangangailangan, mga may sakit at mga may kapansanan. Ito po ang ibig naming maipractice, makapagpatuloy na gumawa ng mabuti sa lahat. Regardless kung ano man po ang inyong relihiyon, regardless kung ano man po ang inyong wika, ang inyong kulay, ang inyong lahi. As a matter of fact, ngayon po sa buong mundo, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, tayo po ay sabayang nagsasagawa ng paglingap sa ating mga kapwa-tao. Yan po ang
pag-uugali na itinuturo sa loob ng Iglesia ng Diyos na ang sabi ni Santiago sa 2:1 ng kanyang sulat, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kaya po, kayo po ay welcome sa atin pong ginagawa na Fiesta ng Diyos at sa atin pong Brethren Day. Dito sa Pampanga, pinilahan ang 40 food booth ng MCGI mula sa mga distrito ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Bulacan, blockbuster ang pila sa seafoods ng hagunoy na hipon, alimango, bukod pang ensaymada, chicharon at iba pa. Sa Pampanga naman, dagsa ang lutong ulam ng mga Kapampangan. Meron ding street food at mga kakanin. Sa Tarlac ay pinilahan ang malutong at masarap na lechong baboy, habang sa Zambales ay ang kani-kanilang mga special delicacies. Mainit po kasi kaya pumila po ako dahil nahuhong po ako ng tubig, sobrang init. Sa inumin po ng juice. Malamig po tsaka masarap po. Samantala, pinilahan din ang free medical, dental at optical check-up ng maraming mga pasyente na gustong magpagamot at mabunutan ng ngipin. Ang 72 years old na si Aling Teodora Santos, sinamantala na makapagpa-check up at magkaroon ng salamin sa mata na matagal na niyang problema. May libre na rin akong salamin at mayroon pang gamot na 1 year. Isa lang gamot, 1 year na. Wow. Parang gusto kong maluha. Naluluha na nga ako. Gusto kong maiyak sa tuwa. Dahil sa mga taong natutulungan, hindi lang ako. Marami. Salamat sa Diyos. Salamat sa salamin. Makakabasa ako, makakapanahi akong muli. Samantala, tinangkilik din ng ating mga kababayan ang public service na handog ng iba't ibang government agency na public services kagaya ng Social Security System, PhilHealth, PhilSys, bukod pa ang UNTV Action Center at ang MCGI Classify Ads. Dito naman sa area ng free store ay kitang-kita naman ang pila ng mga kababayan natin na talaga namang maraming mga gusto makapag-uwi ng kanilang mga free store items na kung saan ay maaari silang makapamili dito ng iba't ibang mga pagkain, kabilang na yung mga dilata, gulay at iba pa. Ela sa kasalukuyan nga ay mapapansin mo sa aking likuran, talagang nasa 5,000 na mga kababayan natin na mapaglilingkuran at makapag-uuwi ng kanilang mga grocery. Mahalagang bagay ito dahil lalo na sa hirap ng buhay ngayon ay malaking bagay na yung magkaroon sila ng bigas, mga sardinas at iba pang mga pagkain na talaga namang kailangan ng mga kababayan nating mga nangangailangan sa panahon nating ito. At asahan na, Ella, hanggang alas 5 hanggang mamayang hapon ito ay marami pang mga darating dito at marami din talaga naman ang pumipila hanggang ngayon sa napakaraming mga food booth na para makapag-abil ng libreng pagkain at bukod pa yung only juice na talaga namang kailangan lalo na ngayon na mainit ngayon dito sa lugar. At yan mo ating latest live mula dito sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Balik sa'yo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 19, na nagsasabi, siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang mainam. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.